katulad ho ng nabanggit ko sa inyo kanina, ang ating topic ay tungkol po sa kidney stones. Kaya kilalanin na natin ang ating pumahakasama ngayon na Pinoy MD, doktor ng bayan, syempre, no, para gumabay sa atin tungkol po rin sa ating topic for this morning. Okay, eto na. Ang ating pong Pinoy MD ay isang nephrologist. Para sa atin pong kaalaman, ang isang nephrologist po ay isang medical specialist na tumutukoy o nagda-diagnose at syempre sila ho ang gumagamot, no, sa mga may sakit at medical condition sa ating kidney. Si Dr. Russell Villanueva ay isa pong adult nephrologist nga sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Siya rin po ay Clinical Associate Professor sa UPPGH, kaya alam nating magaling siya talaga. Professor pa. Kaya welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Russell Villanueva. Magandang umaga. The doctor is in. And, good morning to everyone listening, and hopefully everyone's having a good day. Yes, watching also sa GTV. And watching. Oo. Ito po, Doc, kasi marami hong nalilito pa rin, ano? Kasi last week ang topic namin gallstones, 'di ba? So medyo maraming nagkaroon ng new information about it. But sinasabi nga ng iba ba ang gallstones sa kidney stones? Kayo na ho mag-explain. Pag sinabi nating kidney stones, ano ba 'yan? So yung kidney stones, ito yung nandun tayo sa batong nagde-develop inside sa kidney o sa bato. While yung gallstones ay dun sa gallbladder naman, no? Near the liver. So magkaibang lugar at magkaibang composition ng bato. Oo. So sa atin yung bato sa bato, ganyan. Bato sa bato. Oo, 'di ba? Okay. Bakit po nagkakaroon ng bato sa bato? So meron kasi mga chemical, no, na pag masyadong malaki ang amount sa urine ay push na mag-form ng kidney stones, at meron rin mga stone inhibitors sa ating urine. So pag konti naman yung amount nito, you're quite prone, no, to develop kidney stones. Oo. Alam nyo, hindi pa tayo nagsisimula. Ang dami ng tanong. Ha? Pero mamaya ho, ito muna yung mga gusto nating malaman, particular na yung mga simptomas. Kasi sabi nung iba, until siguro sumakit, doon na lang nila nalalaman, okay, na may kidney stones pala sila. So, prior to sumakit-sakit ng grabe, meron bang mga sintomas? Usually wala siyang symptoms na kung maliit pa. Opo. There might be subtle signs. May mga ibang patient na may konting blood sa urine. Oh, ganun. Pero kadalasan talaga nahuli to pag kumikirot na. Kasi pag kumirot, yun rin yung push ng patient na magpa-test, magpa-ultrasound, and dun ma-identify ko saan ang kidney stone. Now, ang challenge dito, Connie, kasi depends on the location of the stone. So, yung pain, iba-ibang lugar yan, no? Pwedeng sa ating likuran, meron pang parang appendicitis na presentation kasi dito sa harapan, sa right abdomen. And minsan rin parang UTI kasi sumasakit ang puson kung nandun yung bato sa lokasyon na yan. Okay, so parang kailangan mo talagang pumunta right away sa doktor para ma-make sure kung talagang ito ba ay kidney stones or other symptoms of whatever other illness, no? Sige po. Pagka sinabi nating sintomas kasi, sabi nyo nga minsan hindi naman napapansin until sumakit. Pero siguro yung sinasabi natin na minsan kinakain ba natin ay nagko-contribute? Is it a lifestyle thing? Ano ho bang nangyayari ba tayo nagkakaroon nito? Parang mas diretsuhin po natin. Ano bang ginagawa naming mali? Bakit nagkaka-kidney stones? Yan ang mga tanong dito. So primarily siguro yung isang lifestyle na or diet na importante is keeping yourself hydrated, no? Yung sapat ng inom ng tubig. Sabi nga nila around 2.5 to 3 liters of water per day kasi para lang talagang ma-dilute yung urine at hindi mag-form ang kidney stones. Pangalawa, ang asin, no, salty food, no. Pag maalat ang pagkain, it makes you prone to develop kidney stones. And isa pang naaral nila, na notice sila sa mga population na high meat eaters, no, yung mga high protein, sila rin yung nagde-develop ng kidney stones. Yes. At saka siguro yung mahilig sa fast food kasi mataas ang asin. Yes, definitely, kasi there was a study, no, parang 70% of our salt intake comes from fast food, processed food, at saka lahat ng mga instant.
Ay, ganun ba? O, yung mga nag-i-instant dyan ngayon. Yes. Na be-breakfast ba kayo? Nako, baka napatigil sila Yes. bigla, no? Pero mabuti na yung malaman natin, no? So, kung hindi gawa ng Diyos, parang sabi nga nila, wag daw natin kainin ng madalas. Pero in moderation, baka pwede naman, minsan-minsan. In moderation. But the recommended salt intake is actually just less than 1 teaspoon per day. Yung total per day. Total na yun? So dapat talagang Ay, sausawan hinay tayo. pa lang? Sausawan pa lang or yung mga some instant noodles probably or instant soup could, Oo. kung madalas mong i-take, mataas na talaga sa Oo salt nga content. Sabi nga, 'di ba parang ang Pinoy daw ngayon, parang kasi ang hilig natin sa mga sausawan. Sausawan pa lang kuta na tayo sa asin, 'di ba? Pero yun nga ho, kung umiwas doon, makakaiwas din ba tayo? For sure or lahi-lahi din ba ito? So there are types ng kidney stone. Meron ibang genetic talaga. Talagang Talagang namamana. stone former. And sabi namin, pag stone former ka, once sa stone former, always a stone former. No? So kahit na operahan, ganun nagamot, ba? malaking chance na mag-recur to. Okay. Then of course, there's the diet related. Okay. Pagka pumunta na sa inyo, sa mga nephrologists po, no, halimbawa talagang masakit na, di ba? Ano ang mga pwedeng remedyo? Gamot lang ba yan? Mapapas ba yan? Pag umihi na lang ng gamot or kailangan may operasyon? So pag kidney stones, it depends sa laki ng bato at Okay. saka lokasyon. So kung tingin namin kayang hydration at meron kaming tinatawag na medical expulsion therapy, no? So para may bibigay kaming gamot to support yung pagpass ng stone, pwede namin bigay. Pero pag nakita namin masyadong malaki na yung bato, Oo nga. nakabara, at it brings a lot of pain na sa pasyente, nire-refer namin sa mga partner naming urologist o yung mga kidney surgeons. Kidney surgeons na. Yung pong sabi nila, kasi isa sa doktor din to, ano? na nagkaroon siya ng kidney stones. Ang sakit daw eh. Yes. Masakit daw kahit na iihi na niya, masakit pa rin. Actually, Connie, I have a patient doon. Sabi pa nga, mas masakit pa raw kaysa sa panganganak. No? This is a Ganun female ba? patient Wow, of grabe. mine. Oo. So, kasi talagang gumuguhit siya at saka masakit siya. And kadalasan may kasama tong pagsusuka o pagduduwal kasi yung ating genitourinary tract shares the same parang mga nerves ng ating intestines, no? Kaya madalas yung mga in pain at nasusuka, high suspicion ako baka kidney stone to na nagpapas. Ibig sabihin, hindi lang ba, contributory rin ba ang acid sa katawan? Kasi 'di ba ang bile, ganun yung natutunan namin last week. Kaya ka nagkakaroon ng gallstones. Pero ito ba ganun din? So, in connection also, kasi may mga kidney stones na nagfo-form kung masyadong acidic ang ihi mo. Meron rin mga kidney stones na nagfo-form pag yung kabila naman masyadong basic naman yung ihi mo. So, diet plays an important role and may iba nagsasabi because the past pandemic, ang daming nagme-mega doses ng vitamin C or ascorbic acid. Oo. And it risks the patient raw na mag-develop ng stone kung masyadong matataas yung dose ng ascorbic So hindi acid. rin pwede. Ayun yung aral na nakita namin. Ayan kasi 'di ba, sabi mag-double dose ka, 'di ba? Ganun 'di ba? Siguro pag meron kang ubot sipon, may mga Pwede. studies naman na it decreases the length of time of if the infection. Pero yung challenge natin kung ginawa ng daily routine na Ayun high pala. dose. Oo, yun nga po pala. No, kasi nabanggit nyo, double dosing, 'di ba, ng vitamin C. Pero minsan naiisip ko rin ang daming mga bitamina. Minsan isang tao, 'di ba? Parang kala mo ang haba ng listahan niya. Iinumin niya 'yun every day. Ano ho bang epekto nun? Pagka marami kang iniinom, halimbawa maintenance medicines, meron ka pang vitamina, meron ka pang kung ano-ano, pampa-beauty daw, di ba? Ang daming ganun eh. So it depends on the need, no? Pero may iba nagsasabi, you don't need the vitamins naman provided na well-rounded naman yung diet mo, Diet well-balanced mo, yung diet mo. pagkain, oo. Kasi sapat naman yung mga vitamin C sa gulay at sa prutas, no? But may mga cases lang talaga, no? Halimbawa, medyo walang ganang kumain o merong kondisyon ng pasyente. Then, ang tawag natin sa vitamins is supplement, no? Okay. Parang tulong lang para mas bumilis ang paggaling or para mas bumilis ang pagsigla ng isang pasyente. Okay, pero nakikita rin ho ba sa kulay ng urine, ng ihi, kung meron ka ng kidney stones?
In some cases, lalo na kung, kasi yung kidney stone, hindi to kagaya ng mga batong nakikita natin sa kalyeng bilog, no? Hindi. Minsan parang tusok-tusok to, Ay, no? kaya masakit. So masakit siya pag gumagasgas. So minsan may pwedeng mag-blood tinge ang ihi mo or sometimes kulay tsaa ang ihi. Pag ganon, anong payo po ninyo? Magpatingin ka agad, no? Oo. Wag nang pag ipagbaliwala 'yon kasi ano ho ang pwedeng worst case scenario? So kung talagang nag-obstruct na, pwedeng ma-infect yung kidney dahil hindi dumadalo yung ihi at masira ang kidney mo. Okay, at pag nasira ang kidney, alam naman natin, magdadialysis na ba? Gano'n na ba ang kaagad? So pag both kidneys talaga na ang pumalya at saka it's something that we see as irreversible na, nagdadialysis ang payo na namin sa pasyente. Okay, so maraming factors pala, no? Pero nagsisimula ba talaga sa pagkakaroon ng stones o kidney stones para sabihin na natin na pwedeng masira ang iyong kidney? Ganun ba yun? So ang stones ay isa sa mga dahilan ng pagkasira ng bato, pero more commonly pa rin yung mga chronic illnesses, Connie, no? I see. Alam ba, diabetes, Diabetes, hypertension. Sila pa rin ang more common. Pero a substantial amount ng mga pasyente naming nagdadialysis could be from kidney stones kaya nasira ang kidney. Kaya kanina pambungad ko nga, 'di ba? Yung mga kumakain sa parties, 'di ba? Lalo na kung gabi na, Yes. hindi natutunaw. May factor din ba na sa pagkain 'yon na pag hindi ka masyadong ang dami mong kinain, tapos hindi ka naman masyadong nag-exercise, gumalaw, 'di ba? Nakaka-contribute ba 'yon para tumaas siguro yung salt mo sa katawan? So that can be a factor, especially kung ano mga kinain, and if you're not that hydrated, then it might indirectly lead na magkaroon ka ng kidney Okay. So, stone. kanina ko pa naririnig yung hydration. So, kung well-hydrated ang isang tao, malayo siya dun sa pagkakaroon ng kidney stones. Mas bababa ang Tsansa. tsansa, no? At kuping kasi minsan nagsisimula to parang mga buhangin lamang. So habang maliit pa lang ay mailabas mo na, no? Ang palagi ko nga sinasabi sa mga pasyente ko, parang pag nagtitimpla ka ng powdered na coffee, Oo. pag konti yung tubig, parang namumuo siya Yes. as compared to madaming tubig Oo. para ma-dilute. Kaagad. Yes. Oo. At kapag kanina nag-uusap po tayo, Doc, di ba parang hindi ko naman sa tinatakot kayo, ha? Doon sa mga pupunta pa lang ng mga Christmas parties. Pero yung payo halimbawa sa mga iniinom naman, ano ba yung mga nakaka-contribute din? Ang daming alak, 'di ba? Pagka ganito mga Christmas parties, is that also a factor? So, there was a myth nga, no, na sabi nila baka ang beer ay daw. makakatulong mawala ang stone. Maybe yung concept nito dahil ang beer diuretic, pinapadami yung ihi mo. Oo. But at the same time, dahil pinapadami yung ihi, you're at risk of dehydration. Kailangan mag-hydrate ulit. Oo, kailangan rin mag-hydrate, and ang beer kasi nakakataas rin ng uric acid content ng ihi, no? So, madaming pasyente na may uric acid stones. And pag uminom ka rin ng beer, hindi naman usually beer lang, may pulutan ka rin. So yung mga pulutan na ito, mga laman loob, puts you a Yun din. higher risk of kidney stones also. Okay. You mentioned uric acid. Pag mataas ba ang uric acid, mataas din ang possibility magkaroon ka ng kidney stones? Yes. Okay. So, watch out. Eto na po, tatanong ko na ha kasi habang tayo ho'y nagdi-discuss, napakarami ng tanong natin mula sa ating mga viewers and listeners. Eto particularly mula kay 4044. Good morning po, Doc. Ang kidney daw niya ay horseshoe. Tapos may stone sa left side daw niya. Delikado po ba daw yan? Ano po ang dapat niyang gawin? Okay. So yung horseshoe, this is a developmental problem, no? Yung Pagkapanganak mo pa lang, gano'n na. Pagkapanganak mo, kasi yung kidney magkadikit yan, then pag nag-develop, maghihiwalay. Kaya siya parang horseshoe, nagdikit yung dalawang kidney. And prone talaga sila sa kidney stone. No? Because there might be some issues talaga with the kidney function. Depende sa laki at lugar ng stone, no? And of course, dapat matreat yan kung anong magawa, no? May parang mga pampatunaw ng bato tayong pwedeng ibigay. Ano ba yung mga pampatunaw na yan? Kasi meron pang shockwave, tayo naririnig, hindi ba? Ano ba yan? Gamot, oral, at yung shockwave, tapos operasyon na ba? Ano ba ho yun? So, depends sa size at location. Kung nasa kidney to, maliit lang, nagbibigay kami ng mga citrate compound. No? Yun na So, yun. yung citrate Oral. ang stone inhibitor natin na oral. No? So, Okay. there is a sodium citrate and a potassium citrate. Now, pag masyadong malaki to, ay papa-assess natin sa surgeon. They could do shockwave. Parang biyakin lang yung bato kasi masyadong malaking bato. So, parang ma-break lang.
And some would actually do operation to remove the stone kung masyadong malaki. Okay, pag shockwave po ba, mararamdaman mo ba? Yung may sakit ba 'yon? O So naka-observe ako ng isang shockwave therapy, usually sedated, merong anesthesiologist na nandun, para lang able to stay still ang pasyente while doing the shockwave therapy. Okay, so talagang dinudurog lang. Dinudurog Yung lang. malalaking kidney stones. Okay. Tanong po naman ni 0657, stone former daw siya at everyday daw siyang umiinom ng oral medicine. Okay lang ba daw yun? So yung oral medicine na pampatunaw, I think, kailangan niya i-continue. No? Then, mga stone formers talaga, kahit na tanggal na namin yung bato successfully, Meron na naman. nagme-maintain ako personally, in my practice, I maintain the mga stone dissolution para lang ma-prevent lang yung recurrence ng stone. Pagka umiinom ka ho ng mga oral medicines para sa kidney stones, may takot kasi yung iba na baka matapang at baka ibang organ mo naman ang ma-affect o magkaroon ng problema. So far dun sa mga available, particularly yung mga citrate, they're relatively safe naman. Safe. Wala naman kami nakikitang problem. Ay, good naman yan. Good. Okay. Mula naman po kay 2667, Miss Connie, totoo ba na ang munggo ay nakakataas daw ng uric acid? From J. Kasi narinig niya siguro, kapag may uric acid, mataas din ang chance mo na magkaroon ka ng kidney stones. So na-discuss na rin talaga to extensively, no? Pero pag nakakausap ko yung mga experts on uric acid management, 4 lang raw, no? Mga laman loob, laman dagat, yung mga seafood, no? Especially mga shellfish, matatamis na inumin, yung mga high in fructose. Ganun ba? So yung mga fructose drink, yung mga fruit juices, Oo, no? tsaka soft drinks. And ganyan. soft drinks could have a high content ng fructose, kaya nagkakos ng increase ng uric acid. And Opo. furthermore, alcoholic drinks. So I see. 4 lang talaga yung tingin namin na nakakataas ng uric acid. Oh, yun naman pala. Okay, so iwas-iwas na tayo doon sa mga inumin na yon. Yes. How about, ito po, ang tanong ni 3016, kasi may UTI, nabanggit din nyo rin kanina, ang nagkukoso ba daw ng pagkakaroon ng UTI, yung tissue, parati daw masakit ang kanyang balakang. UTI na ba daw yon? Okay. I'm wondering kung ano yung sinabi niya yung tissue pang-wipe. Oh, yes. Okay. UTI, mas prone ang females because mas maiksi, no? Yung labasan ng ihi nila as compared sa males. And ang usual na bacteria for UTI nanggagaling sa area ng dumi ng tao. So proper hygiene talaga ang recommended natin to prevent UTI. And of course, hydration pa rin. Kasi para Hydration, mailabas mo yes. kagad habang nagpo-form pa lang yung infection, mailabas mo kagad. Totoo ba daw yon na pagka ikaw ay madalas ka mag-UTI, no, Doc, pwede ka daw uminom ng possible pala, na kulang ka sa pag-inom ng tubig or parati kang kumakain ng mga maalat? So yun yung mga sinasabi nilang potential na risk, no? Sa akin naman napansin ko may mga profession na pigil yung pag-ihi nila ng mga driver ng truck. Pag nagpipigil. There was also a time madaming call center Yes, agents kasi yes, ang oo. call center may time lang pwede sila mag-bio break. Oo. So parang sila yung prone sa UTI. So pag nagpipigil ng ihi, Yun din pakiramdam ko it's a risk. But of course, yung kulang rin ng inom ng tubig. Okay, good. At least nagabayan tayo ni Doc doon. Mula naman kay 6660. Okay, Mr. Mario pala, no? Nilagay niya yung pangalan niya. Mr. Mario, 75 years old, mula sa Las Piñas. Ang sabi daw ng nephro niya, ang kidney stone po niya ay embedded sa wall. Pero wala naman daw dapat ika-worry. Totoo po ba daw yan? So, I'm not sure kung paano na-explain. Meron rin kasi mga condition na tawag namin nephrocalcinosis, no? Yung hindi siya nasa loob ng cavity ng kidney, pero parang nasa laman na ng kidney. Okay. But still needs to be treated pa rin. Kasi pwedeng mag-expand siya at masira rin ang iyong kidney. O yan, Mr. Mario, ha? Patingin kayo ulit daw. Definitely. Ayan. Ito naman po, mula kay 2504, yung potassium citrate po ba, maintenance yun habang nandyan yung bato? O magiinom ka lang pag sumasakit yung tagiliran? It's a stone dissolution, no? Hindi siya pain medicine, no? Kaya talagang i-maintain mo siya while you have kidney stones. Alright. Nako, marami pa tayong mga tanong dito. Pero mamaya babalikan ho natin yan, promise. Pero ito paalala po muna.
Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Doc, totoo ba? Ayan ha, tignan mo ang ating oras 8:32 na po ng umaga at magdodok totoo ba na tayo ha para doon sa mga kaka-tune in lamang at nagpadala ho ng inyong mga katanungan. Ito na pinagsama-sama natin sa ating segment na Doc, totoo ba? Ang pag-inom daw, Doc, ng gatas ay dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones. Doc, totoo ba? Hindi totoo. No? Minsan nga ini-encourage namin yung tamang amount ng calcium ang intake mo kasi ito yung calcium na babay niya yung tinatawag namin chemical na oxalate that could decrease kidney stone formation. I see. Okay. So, pwedeng uminom ng gatas. Pwedeng uminom. Okay. Doc, totoo ba habang buhay na ang pagpapadialysis? Doc, totoo ba? Parang true and not true. No? Okay. True kasi once you have end-stage renal disease, yung palyado na yung kidney mo, lifetime ang dialysis. Oo. Pero kung gusto mo magpa-kidney transplant, then pwedeng matigil ang dialysis. Ayun. Pero matagal din maghanap ng donor, no? Donor, Doc? depends then also. Alright. Doc, totoo ba? Ito yung kaninang sinabi natin, yung tungkol sa beer. Yes. Pag uminom ka daw ng beer, matutunaw ang bato sa iyong kidneys. Paulit lamang para ho dun sa mga hindi naka-tune in kanina. So, initially kasi parang papaihiin ka ng beer, we could have advantage. Pero pag matagal kang umiinom na beer chronically, then chronic dehydration also. And tumataas yung uric acid content mo and Ayun. oxalate kaya leads to kidney stone. Wow. Okay, sige. Ang pag-inom naman ng buko juice ay nakakagaling daw sa mga kidney stones. Doc, totoo ba? I think yes, it can contribute kasi hinahydrate ka rin naman ng buko juice, no? Pero pareho rin lang sila ng water rin naman, no? So pagka-hydrate sa'yo, ang advantage lang ng buko juice, may mga electrolytes siya. Yes. Lalo na kung fresh mo iti-take. So parang medyo kahawig siya sa mga energy drinks natin as compared to water na hindi ganun kataas ang electrolytes. Wow, ayun, ang masarap. Gusto ko tuloy pumunta ngayon sa beach para kumuha ng buko juice. Ito naman, ang pag-inom po daw ng maintenance medicine sa hypertension, diabetes, ay nakakasira ng ating kidneys. Doc, totoo ba? So, hindi totoo. No? Hindi Kasi totoo. Okay, we good. know na itong mga sakit na to ang nagiging sanhi ng pagkasira ng kidney. So, if you're able to control your blood pressure, your blood sugar, dapat ma-prevent niya yung progression ng kidney disease. Ayan. Yan. Thank you, Doc. At thank you sa lahat ng mga nagpadala ho ng inyong Doc, totoo ba questions. Pero tutuloy-tuloyin ko pa rin. Ang dami hong tanong dito. Katulad na lamang ni 2632. Good morning po, Doctor. Tanong ko lamang po, maraming disease sa kidney. Ano ho ang dapat gawin? Of course, yung healthy lifestyle, importante, no? Magpa-check regularly. And kahit ano naman sakit, pag mas maaga mong mahuli, mas madaling i-manage, no? So get tested, especially kung at risk ka ng kidney disease like diabetic ka, hypertensive, Yes o may po. family history ng kidney disease, get yourself checked. Ayun. Importante, no? Huwag natin Yes. pagwalang bahala. Mula naman kay 4345, Doc. Totoo ba daw na ang pag-inom naman ng hydrogen water ay nakakatulong sa kidney? So wala namang study Wala na magsasabi na it benefit or wala rin study naman na nag-harm, but my advice, just water is okay already. Paano po daw? Sabi ni 7824, yung mga sports drinks, ayan. Kailan ba nagiging sobra ang pag-inom? May mga ibang sports drink kasi na may sugar rin, no? So hindi rin maganda kung masyadong mataas ang pag-take mo ng sports drink. And of course, sana you're in an active lifestyle kung nagte-take ka. Iba kasi parang ginagawa nilang parang regular intake kahit hindi naman sila nagiging Parang into sports, habit na lang, Parang habit na rin because of the sugar content. Lalo na sa mga baka bata. manage. Sa mga bata, Delikado ba yon? Of course, not in moderation. Pwede Always. Basta ang masarap talaga tubig, no? Tubig lang. Tubig, oo. 9910 naman po mula sa kanya, bawal ho ba daw ang malunggay at petchay sa may CKD, yung chronic kidney disease, Yes. di ba? Mataas daw ang uric acid, at yun daw yung nabasa niya. Bawal. Pag yung chronic kidney disease early stage, hindi naman bawal, no? Pero kung talagang mahina na yung kidney mo, magre-retain ka ng certain electrolytes, hindi mo na maiihi. So like yung mga malunggay, mataas yan sa potassium, phosphorus. So ingat lang sa pag-take niyan. Pag advanced kidney disease na. CKD na. CKD. Huwag na lang din. So tama naman yes. na iwas na lang muna. Iwas na lang pag lalo na Pati talagang petchay? palyado na. Pati petchay, may konting content din dyan. Kaya yung advice namin for those with yung mga high stage of kidney disease, ibabad nila sa tubig
bago kainin o pakuluan. Okay. Ito, naku, mukhang nahuli naman ang tanong ni Mr. Mr. Sampana ba to? O Miss Sampana ng Marilao, Bulacan. Sabi kasi niya, ito naman tungkol sa gallstones. I don't know if you're okay to... I'm okay. Okay naman. to answer. Kasi daw, naoperahan daw siya sa gallstone. Sumasakit daw yung likod niya. Yung parte ng bewang, sumasakit din daw yung left foot. Tsaka sa may gilid ng gulugod. Ano pong test ang gagawin kung sakasakali? So medyo malayo siya sa area ng gallstones and of course naoperahan na naman siya, no? So usually ang gallstone sakit dito sa right upper quadrant. Pero kung nasa likod baka they have to check yung spine, no? Kasi parang umaabot hanggang talampakan so baka may nerve na naiipit Apa, check ho kayo, ha? Ito naman mula kay 0394. Good morning po, Ma'am Connie. Doc, paki-ask po if 1 or 2 shots of hard drink sa gabi, if okay ba? Mula kay Edgar ng Cebu. Mga Cebuano pala, nakikinig din sa atin at nanonood. So, depende rin kung anong, of course, yung proof ng alcohol, no? Pero may ibang nagko-contest na hindi na rin maganda kung masyadong madalas. There was a time that it says na parang certain amount of wine per day is good for the heart. Pero syempre hindi lang naman heart yung organ natin. We have to check our liver also. Yes. So bantayan lang talaga. Okay. Mula naman kay 1454, Ma'am Connie, yung tubig butong sa coconut, okay ba yun? Ano bang ibig sabihin nung? Ayun, hindi ko alam yan. Research muna Pero namin. yung coconut water is good. Oo, yan. Okay. Nako, ito, maintenance medicine sa, starts with the letter M kasi pwedeng sabihin. Para po sa high sugar, no? Okay. Nakaka-apekto ho ba sa kidney? Actually, yung letter M na gamot sa diabetes is a first-line treatment for diabetes. No? And naiisip ng mga pasyente na masama siya kasi pag humina na yung kidney, pinapahinto namin. It's not because siya yung cause ng paghina, pero dahil hindi na siya pwede pag masyadong mahina na yung kidney. Ganun So, ba? depends on your kidney function yung use ng gamot na yan. Okay. What about, di ba may mga injectable na ngayon, Yes. 'di ba? Na usong-uso at ginagamit pa nga sa pangpapayat, Yes. 'di ba? Pero primarily for mga may diabetes or pre-diabetic, 'di ba? So, ayun ho ba okay? Safe din ho ba 'yun sa ating kidneys? Actually, may study yung isa doon sa gamot na yon na inaral nila sa mga pasyenteng may CKD or chronic kidney disease, may benepisyo siya. May benepisyo. Yes. Starts with the letter O. The brand name, yes. Sige po. Alright. Mula naman kay 6598, 5 gamot na iniinom ko, antibiotic at sa dugo at sa pananakit po, no? Hanggang ngayon daw may catheter pa siya. Ano ba kaya yun? Okay. Baka So bakit pwede mo- may Foley catheter siya? Baka nagre-retain siya ng ihi, no? Baka may problem, no? Doon sa urinary bladder o pantog Okay. na tinatawag natin. Alright. Mula naman kay 3858, good morning po. Kung mahilig magkape, ayan, ako, hello sa mga coffee lovers. Ito na yung aking katabi. Nakaka-contribute ba yan sa pagkakasakit daw sa kidney ba? So wala namang nakita, no, na relation, no? But for general health, ito lang yung advice ko sa patient. Maybe 1 to 2 cups of black coffee is good. Okay. Ang challenge lang natin pag yung coffee, ang dami ng Nilagay. cream, milk, sugar, baka yun, pag-uusapan yun dapat. Oo nga. Na-diagnose daw siya ng CKD stage 3. Mula to kay 4723. After 9 years, sabi ng isa pang doktor daw, wala na daw siyang stage 3 CKD, nor there was any evidence suggesting na nagkaroon siya. Una daw sinabi sa kanya ni Dr. A, meron na CKD. Sabi naman ni Dr. B, wala. So ano ho ba? Ang tinatanong niya dito, bakit magkaiba yung diagnosis? Baka gusto niya yatang idemanda si Dr. A. Hindi naman. Baka naman, of course, nag-improve. Who knows, na? Oo. Pero baka rin yung diagnosis, it's not really chronic. When we say kasi chronic kidney disease, it's something irreversible and progressive to. So baka hindi talaga chronic. Baka meron siyang tinatawag namin acute kidney injury. Who knows, during the time na nagpa-lab siya, baka dehydrated lang siya. Kaya tumaas yung tinatawag namin lab test na serum creatinine. Ako, I would rather just be grateful, di ba? Yes. Kasi wala. Yes. Rejoice, di ba? Yun dapat ang ating attitude, di ba? Thank God for, di ba, nawala kang Tama. CKD. At kung sakasakali daw ba, siya pa rin to, anong organ ang pwedeng ma-compromise pag daily intake ng anti-cholesterol drug? For anti-cholesterol, monitor, of course, yung pwede maapektuhan yung liver. No? Liver Usually, kaya naman. monitor namin ang liver if you're on those anti-cholesterol medicine. Ay, ganun ba? And in some cases, muscles. No?
Kasi, particularly pag high dose, no? Okay. May effect siya. No? masakit ang likod. Sumasakit yung mga kalamnan mo pag nagtitika, especially at high doses ng mga popular na Yes. anti-cholesterol meds. Mga it's statin. Statin, Oo. but it's not a common thing, but it is something that can happen pa rin. And if sumakit, does that mean meron kang kailangan ipatingin? Patingin lang, pa-check lang sa doctor, usually Bababaan. titigil nila or bababaan yung dose. Alright. Wala naman kay 8684, Doc. Good morning po. Madalas daw siyang umihi pero malakas. May sakit naman po ba sa kidney yun pagka ganon? Depends kung malakas siyang uminom ng tubig at malakas siyang umihi, no? Pero mga initial signs ng mga diabetes, for example, not necessarily may kidney disease ka na, yung tawag namin polyuria, madaming umihi, polydipsia, inom ng tubig, at saka polyphagia, gutom palagi. Okay. So baka kailangan pa-check. Pa-check na lang po. Yan. Para mas sure, di ba? Mula naman kay 0493, ano po daw gatas na po pwede sa may CKD or yung chronic kidney disease? So may mga parang mga nutritional supplement na milk na specified for patients with chronic kidney disease. Kasi pag advanced na yung kidney disease mo, hindi dapat mataas ang protein intake, no? Okay. Especially if hindi ka pa nagda-dialysis. And sabi ko nga, yung mga electrolytes dapat nasa tamang timpla to para hindi masyadong tumaas. So, huwag tayo mag-self-medicate. Huwag din makinig sa mga kapitbahay. Pumunta ho sa talagang doktor na Tama yan. legit. Okay? Mamaya ho, Radyo ang dami pa natin. DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Yes, tuloy-tuloy po rin po tayo sa kwentuhang pagkalusugan dito po sa Pinoy MD sa Double B. Ang ating oras, 8:47 na para sa mga ginagawa tayong orasan dyan. Pero babalikan po natin si Dr. Russell Villanueva, ang ating nephrologist. Talaga hong ang topic natin ay tungkol po sa kidney diseases. Napakarami hong tanong hindi ba? Pero ang gusto natin malaman, kasi I think marami rin talaga ang may problema, no? Lalo na ngayon sa kidney. Yes. Ano hong observation ninyo? Bumabata ba o it remains the same dun sa mga nakalipas pong taon na medyo mas nakakatanda? So sa world population kasi, sabi nila 10% of the adult population suffer from some kind of kidney disease or some type of kidney disease. So ganun kadami, parang 1 out of 10. No? Opo. And napapansin natin na most of the young patients natin, young population Opo. before, tumatanda na. Kaya nagkakasakit talaga sila sa bato, kaya dumadami, no? And that's why ang sinasabi nila, ang mga major driver ng pagdami ng kidney disease worldwide would be Asia, particularly China and India. Oh. Kasi they used to be the young population. Yes, ngayon tumatanda na sila. Yes. Alright. Tuloy ko lang to Isingit natin mula kay Fernando Lapus ng Marilao, Bulacan. Mainam po ba yung pag-inom daw ng sambong? Di ba, ano yan, very common natin naririnig. Yes. May aral na rin kaming ginawa sa university na Opo. nakakatulong ang sambong, no? Based dun sa study na ginawa namin. So, in my personal practice, nagpe-prescribe ako ng sambong for my patients. Talaga? O, di pwede, no? Kung Pwede. yun pala ang tinatanim lang yun, di ba? Tanim. Oo. Meron rin mga formulations na available. Pagka ganyan, Doc, paano magagabayan yung ating mga kababayan? Lalo na yung mga kasi, di ba, sa mga mas malalayong mga probinsya, yan talaga yung kilala nilang gamot Ano ang tamang pagpapakulo ba? Ano bang gagawin dyan? Yun Sa lang, sambong. yung nagawa namin kasi study was using a formulation. So, Ayun I'm not yun. sure lang, but baka makatulong rin yung pagpapakulo o yung mga Yes. ginagawang parang tsaa. Ang Baka makatulong rin naman. Oo. Okay. Anyo, ito Naku, balik na tayo sa ating usapang pangkalusugan tungkol pa rin po sa ating bato sa bato. Sana wala naman lahat, 'di ba, na may bato sa bato natin. Pero all about kidneys din natin, ang kalusugan ng kidneys natin ang pag-usapan natin. Kasi ito po, for example, si 6113, sabi niya, mataas daw ang creatinine niya. Ng husband pala niya, 76 years old and taking sodium bicarbonate. Nakakakos ba daw 'yan ng kidney stones, yung sodium? Kasi, di ba sabi nyo, high in sodium, bawal din. Yes. So I think it's a balance lang. The sodium content naman ng sodium bicarbonate is not that high. Syempre, supplementan nyo na lang, huwag mo kumain masyadong maalat. Pero kasi pag advanced kidney disease, we need the bicarbonate kasi nagiging acidic yung blood nila. ganun So, pala kailangan yun. talagang i-maintain yung gamot na yan. So, nothing to worry about. Nothing to worry about. Okay, yan po ang magandang ating na share, no? Mula kay 0493, masama ho ba daw ang ginger tea sa may CKD? Wala namang aral na masama siya, no? Or of course, kung may benefit siya. So I think it's okay naman. Oo. Ito comment naman mula kay 8248. Salamat po sa inyong topic now kasi mahilig daw sa instant
lahat itong mga kasama daw niya sa bahay. Ay ba, nilakasan niya ang radyo para marinig nila. Very good. Para-paraan lang di ba? Pero we're trying talaga to educate, no? Kami ho dito naman sa DZBB, parati kaming nakatuon doon sa anong magagawa mo para hindi na magkaroon pa ng sakit, 'di ba? Parang parati tayong maging proactive. So, sa inyo po, ano ba yung mga dapat na ginagawa para sa lifestyle natin? So, yung sa lifestyle, dapat of course be active. Yun, importante yung exercise. Know your your stats, no? Meaning check mo yung blood pressure mo, Every blood sugar kailan ba mo. yan? Kung at risk ka, maganda mapacheck na kagad. Pero if you want to do it lang na parang check-up, you're still a young individual, kahit yearly lang, magpa-check lang, no? Para malaman. Kung may lahi, mas maaga, mas magandang magpa-check. Oo. So, blood pressure and then sugar. Sugar ang mga importante. Then, samahan na rin ng urinalysis, no? Okay. And Connie, I would always say, no, kung yung mga bagong kotse nga, pinapa-check mo sa kasa every 6 months. Totoo. The more so, dapat pati yung ating katawan na check regularly. Oo nga naman. Totoo naman yun, di ba? Kung actually, yun yung kailangan natin ng katawan para mabuhay tayo. Definitely. 'Di ba? Nag-iisa, kumbaga sa kotse, again, walang spare tire. 'Di ba? Kaya nag-iisa ho ang ating katawan, kaya dapat natin itong pangalagaan. Okay, Doc, any other thing na gusto mo pang ma-share with regards siguro sa mga pag-aaral ngayon na bago kaya? So with regards to sa kidney stone, may mga bagong technique na more on the surgery, no, na tinatawag na minimally invasive, Okay. no. May mga gumagamit ng robot assisted, no, or Okay. even laparoscopic. Meron na tayo yun dito? Meron tayo. Some big hospitals have that para mas maiksi yung hiwa, no. Hindi malaki yung hiwa, mas mabilis gumaling, no, Yes. yung healing period. And of course, yung medyo kailangan natin talaga monitor ang diet ng Pilipino, no. Pilipino mahilig sa maalat. Opo. And of course, not only the instant meals, no, yung sedentary lifestyle. Kasi ngayon at the footstep ng bahay mo, pwedeng dumating yung pagkain Totoo So, yan. parang ang Hindi ka daling nagmagalaw. mag-order. Hindi ka nagagalaw Tsaka sa totoo lang, hindi na nakakatulong, hindi walkable ang ating cities. Yun diba? rin, hindi rin. So, yun, kailangan talaga makita yun, no, in a very important way. Oo. Eto po, yung tanong ni 9768, warm water drinker daw siya. At ang napansin niya, madalas siyang umihi pag ganun. Tanong niya, okay lang ba daw yun, Doc? Wala namang problema, whether warm or cold, no? So, oo. I think baka well-hydrated siya, kaya siya umiihi. Oo, yes. madalas. Yun naman yun. Okay. Ayun din, Naku, pare-pareho kayong warm water drinker pala. Ito inoperahan, October 23, pero 5 times tanggal kabit catheter. Tanggal na kinabukasan ng catheter. Yun na naman, ang sugar daw niya is 5.5. Parang normal naman yun, di ba? Yes, mababa naman. Okay naman pala walang problema. Bakit kaya siya naka-catheter, no? Ayun lang, kung ano yung dahilan, no? Yes, Baka kailangan tanong niyo sa doktor niyo. Yes, okay. Basta importante parati tayong nakatuon dun sa payo ng doktor, di ba? And speaking of payo ng doktor, saan ho ba namin kayo mapupuntahan daw? Ang dami nagtatanong. Oo. So I'm an adult nephrologist sa National Kidney and Transplant Institute where I hold clinic also, but I also hold clinic in Manila and I'm affiliated in Manila hospitals like Manila Doctors Hospital and Philippine General Hospital. Ayun, Doc, thank you so much. May mga pahabol. Dalawa na Okay, lang, sure. promise. Banana, okay ba daw yan? Ang pagkain ng saging para sa ating kidneys, okay ba kung may kidney stone? Ay, for kidney stone, wala namang problema. You Walang can take problema. banana. O, tsaka problem. potassium. Potassium is important naman. Importante yan. Good day. Kapag may kidney stone po pero maraming existing sakit like tinnitus, severe migraine at hindi po maisalang sa kahit anong ultrasound kasi po daw sasabog ang ears niya. Ano daw ang best way para gawin para matanggal yung bato? Yun, maganda yung tanong okay, niya. so I really don't know kung anong connection. Tinnitus kasi sa tenga yun, di ba? So Baka, ang sabi niya, Oo. hindi daw siya mapasok sa ultrasound. Dahil Parang- sasabog daw ang ears niya, parang feeling Hindi niya. ko lang alam, parang I'm trying to connect lang yung Oo, kwento walang na ganon. baka may nagamot siyang merong metal, baka MRI ang pumapasok Baka, eh. oo, baka. Pero ang ultrasound naman wala kang papasukan oo. man eh. So,
ang pinakamaganda, i-check niya, no, dun sa kanyang doctor. Yes. Alright, Doc, thank you so much. Ang dami namin natutunan po this Saturday morning again. At hopefully, mag-guest namin kayo ulit for part 2. Kasi ang dami pa rin tanong na hindi natin naitanong. But thank you very much, Dr. Russell Villanueva, ang ating pong nephrologist na gumabay sa atin this Saturday morning para po mapangalagaan natin ang ating bato. At huwag tayo magkaroon ng bato sa bato. Ayan. Thank you, Doc. Thank you. And Hilingan, walang pinoprotektahan.